Magandang gabi po. Ako nga po pala si Tricky Tandinilian. Dito po ako ngayon sa bahay ni Elvin Choson. At tawagin na natin sa pangalang Kuya Ben. Sir, tara po dito sir. I-interview ko lang po kayo tungkol sa buhay niyo ngayon. Uy, malabit. Bisita pala ako ngayon. May ilan lang po akong katanungan tungkol po sa negosyo niyo. Calamares po tinda niyo sir, di ba? Dito sa Palmera. Oo. Nakita mo kaya ako doon eh. Mukhang suki pa nga kita doon ah. Oo nga sir eh. Kasi sarap ng tinda nyo. Tapos kita ko rin naman na dinudumog. Matanong ko lang, sino nga po pala nag-joke sa inyo para magtayo ng ganyang negosyo? Simula kasi nung nawalan ako ng trabaho. Yan ang nag-joke sa akin kaya napilitan ako pasukin ng pagtutulak ng kariton para tinda ng calamares. Saan po kayo kumuha ng ng puhunan? Bali nung napag-isipan ko na instead of bibili ako pang requirements ko, bakit di ko subukan na isubok sa isang negosyo na nakikita ko sa ibang lugar na pagtitinda ng calamares. Subukan ko sa mababang halaga. Nung first day ko, medyo tumabla. Sabi ko, baka sa second day na may malaman sila nagtitinda rito at makita ulit ako dito, baka medyo mag-click. And then, yun nga yung nangyari. Bali, yung perang ginamit nyo, ipon nyo lang din, sarili yung pera. O pinangutang nyo pa sa 5-6, gano'n. Hindi ako nangutang kasi sabi nga pagka nagsimula ka sa negosyo mo na tinangutang doon pa lang talo ka na. Kaya yung natira namin medyo sa ipon, medyo binawasan namin para isubok sa pinasok namin negosyo ngayon. Ayan sir, kamusta nga po pala yung benta kada araw? Malakas po ba? Yun nga, gaya na bigkas ko kanina, nagsimula kami sa 150 nung first day, tabla, ganun, balance. And then nung medyo sumikat na yung lugar na merong na regular na nagtitinda ron, sa ngayon hindi na bumaba ng 500 yung kita ko. Ibig sabihin, lumalakas kada araw. Pero kasi di ba tuwing hapon lang siya, lagi bang may mga tao? Kasi minsan parang pag ako bumibili, minsan sa ibang pwesto wala, sa iba meron. Hindi naman laging meron lahat. Pagka na-popular na kasi na may nagtitinda, sumikat na yung tindahan mo. At yung tindahan mo kasi nasa katulad ng pwesto ko, nasa Matao, tapos may tabi ako na building, may nagtatrabaho ng mga regular na lumalabas para mag-merienda, break time. Pagka ganyan, may masabi kang suki na mamimaintain mo yung araw-araw na kita. Okay po. Siyempre, kapag nagtitinda, merong mga sangkap yan. Di ba? Paano po lagay ng mga presyo ng mga sangkap na binibili nyo? Siyempre, pag nakabenta ka, yung benta mo, ibibili mo rin ng sangkap. Ano pong doon, kalakaran niyo, sir? Pag maaga kasi, medyo napaubos ko ng sa tingin ko hindi naaabot ng 2 oras, mauubos na yung paninda ko. Nagpapahabol ako doon sa misis ko na bumili ka ng ganito, ipahabol natin tinda. Kaya yung sasabi ko, nababalance din yung kita sa araw-araw na napapatubo pa namin yung puhunan na umaangat pa. Kunwari po sir, nagmahal po yung pusit yan, di ba? Oo. Pag nagmahal po yun, siyempre magmamahal din kayo ng presyo o hindi na? Hindi po, sa yun. Ang diskarte po namin doon, pinalalaki namin yung sa harina po. Ayun pala technique din, kaya pala lasang harina. Sa lasa naman po nung hinalo sa harina, yun ang nagpapasarap naman po. Sa bagay. Ano pong sekreto ng nyo, ng mga panlasa? Ano bang, kasi dinudumog talaga kada bili ko. Iba yung lasa na meron siya, ay yung nagugustuhan talaga. Ano po nilalagay yung recipe din sir? Yung original po, originality na yung pangkaraniwan na lalasahan natin sa mga iba, barbecue, sa sausawan, halos isa po yung timpla nila. Sa amin po, instead na toyo at calamansi, medyo may isa pang seasoning na inahalo kami ron para mag-iba yung lasa na may originality po yung sauce namin. Ayun yung secret recipe nyo? Dahil dyan, nakakaipon naman po kayo, sir? Kahit pa paano po, nakapagtabi-tabi naman po. Ano pong plano nyo sa natatabi nyo na sa mga benta? Plano po namin sa ngayon, bumili ng
kaysa nagtutulak po ako ng kariton, una po yung wheels po na kaysa nagtutulak, paandar-andar na lang po. Para hindi na nakapagod. Ah. Ngayon sir, may iba lang po ako. Kasi sa panahon ngayon, may nagmamahal yung benta. Ano pong comment nyo sa mga ganyan, nagmamahal yung bilihin? Ano pong gusto nyo parating if ever na makarating to sa media o sa mga matataas na na ahensya para sa mga tulad nating may hirap? Ano pong gusto nyo parating sa mga presyong binibigay nila? Sa una lang po, gusto ko pa unawa ay salitang unawaan po. Halimbawa, yung presyo po na nag-angat, may dahilan po sila kung bakit umangat yung presyo na yun. Katulad na kami naman babagsakan ng pagtaas ng presyo, inuunawa namin, kaya lang po sa mga mamimili, unawain din po kami kasi nagsimula po sa nagbaba sa amin, kami naman po yung nagsusupply sa maramihan na. Kaya unawaan lang po. Para maging fair lang din sila. Po. Ngayon sir, kasi sa mga ano pong masabi niyo sa pamamalakad ni Pinoy sa mga ganyang usapin, nakikita niyo po bang okay siya o ano po, paano niyo po siya binabalanse? Sa hanap buhay po ang presidente po medyo nasasabi, naiipit, nasasabi rin lumalaki ang ulo. Pero sa negosyo po kasi, ikaw po magdadala ng buhay mo, hindi po yung pangulo, hindi rin po yung udok ng tao. Ikaw po na naghahanap buhay. Kumbaga, gusto niyo sabihin sir, hindi nakadepende sa namumuno yung kalagayan ng tao, nakadepende sa pagsisikap na meron kayo. Maraming salamat po, ang ganda po ng mga sagot ni sir. May gay ko lang ulit na, siyempre sa mga ganyang sitwasyon, ano pong sa panahon niyo kasi tag-init. Paano po pag naging tag-ulan? Di mas hihina benta niyo, sir. Ano po mangyayari sa negosyo niyo yan? Pag humina yung benta, continuous pa rin ba o mag-spray ng bago? Babawas lang po ako sa puhunan para hindi po ako magkaroon ng malaking lugi. Pero itutuloy ko pa rin po kasi as long as nakikita po nila may nakapwesto, yun pa rin po hinahanap ng tao. So, bagay kasi pag ganyan, mas tumigil ka po kasi lalo mawawala. Tsaka siyempre dadagdagan nyo rin ng konting creativity. Ibabagay nyo rin sa panahon yung benta nyo. Kung panahon ng tag-araw, magdagdag ng palamig. Pag tag-ulan, magtanggal ng palamig. Kape naman. Pwede. Kape kasi Kape sa gabi. Kape sa gabi. Ayan. Damihan ng sili na sausawa pag tag-ulan. Kaya nga, para mahanghang, matugpawin. Ayan. Salamat sir. Ito na po ulit kong katanungan. Kumain na po ba kayo? Bibili ka ba? Kung meron po dyan, bibili ako sir. Hindi. Salamat po. Salamat po sir. Salamat.